Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang anak mayaman na matapos maulila sa tunay na magulang may gustong dumukot sa kanya, hindi nila alam na mayroon itong bodyguard na handang makipagpatayan upang iligtas siya. Ang pelikulang ito ay ang British action thriller movie na ipinalabas taong 2019 na pinamagatang Close. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa South Sudan kung saan si Sam Carlson ay nasa kanyang regular na misyon bilang proteksyon ng mga mamahayag sa lugar na mataas ang panganib. Habang nasa biyahe nakatanggap ito ng ulat sa radyo na ang nayong malapit sa daraanan nila ay kasalukuyang sinasalakay ng mga rebelde. Ganun pa man, nagpatuloy pa din sila sa misyon, ngunit tinambangan sila ng mga rebelde na sinusubukan nilang iwasan subalit napatay ang nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Lumipat si Sam sa likuran ng sasakyan habang papalapit sa kanila ang rebelde at nagpanggap na patay. Paglapit nito doon na niya pinatay ang kalaban sa kaagarang kinuha ang armas. Isa pang lalaki ang lumabas pero nagtago si Sam sa ilalim ng sasakyan at agaran itong napatay. Pinababa niya din ang nagmamaneho ng sasakyan upang ito ang gamitin nila sa pagtakas ngunit sinubukan nitong manlaban kaya pinatay na ito ni Sam at agarang tumakas. Samantala, si Zoe Tanner ay ang nag-iisang anak at tagapagmana ng kamakailang namatay na business tycoon na si Eric. Patay na din ang kanyang ina nung 6 na taong gulang pa lang ito kaya kasama na lang niya ngayon ang kanyang madrasta na si Rima Hassin ngunit hindi sila masyadong magkasundo. Sa araw ng pagbabasa ng Will Testament ni Eric, ipinamana lahat kay Zoe ang buong ari-arian ng ama na hindi nagustuhan ni Rina dahil ang minahan na Hassin mining ay binuo ng kanyang mga magulang. Inakala naman ni Zoe na makakawala na siya sa kanyang madrasta, pero isasama siya nito pabalik sa kanilang safe house sa Morocco na ayaw na sana ng dalaga. Tinanggal din ang bodyguard ni Zoe dahil may nangyayari sa kanilang dalawa, pinapahanapan siya ng bagong bantay na isang babae. Nang gabing yun, nakatanggap si Sam ng mensahe ng panibagong trabaho para sa isang VIP client na mag-escort mula London patungong Morocco. Agaran siyang lumipad at habang nasa biyahe inalam niya ang lahat ng background ni Zoe na napag-alaman niyang lolong sa bisyo. Sa kabila ng pagiging matatag at tapang ni Sam, mayroon siyang itinatago kung saan may anak itong iniwan niya nung bata pa lang na ngayon ay kino-contact siya pero hindi niya sinasagot. Paglapag niya sa London sinundo ito ni Connell ang kanyang superior at kaibigan na magdadala sa kanya sa tahanan ng client. Nakilala ni Sam doon si Alec ang head security ng Hassin Mining na ipinaalam na hindi na dapat sila makikipagtrabaho sa kanilang kumpanya ngunit ang kanyang boss ay nangangailangan ng babaeng bantay. Paglabas ng mansyon nakilala ni Sam si Zoe pero hindi niya gusto ang pag-uugali nito na pinag-aalaga pa siya ng aso. Kinagabihan, sinamahan ni Sam si Zoe sa isang club. Napansin niyang masyado nang madikit ang lalaking kasayaw nito kaya lumapit na siya at binigyan ng leksyon ang lalaki. Nagalit si Zoe dahil sa pangingialam ng kanyang bantay, nagbanta siyang kaya niya itong tanggalin pero hindi umubra ang kamalditahan nito kay Sam. Kalaunan lumipad na sila patungong Morocco sakay sa isang helicopter, pinaalam ni Sam sa dalaga na tumataas ang pananargat ng mga kagaya niyang mayayaman para sa isang kidnap for ransom. Maya-maya pa dumating na sila sa safe house ng pamilya na itinuturing ni Zoe na kanyang kulungan. Isa itong lugar na protektado ng sistemang makabago at madaming gwardiyang nakabantay. May nag-aantay na ding sasakyan para kay Sam dahil tapos na ang kanyang misyon, pero hindi pumayag si Zoe na umalis na ito bilang hindi pa tapos ang oras ng kanyang trabaho na binayaran. Dahil dito wala nang nagawa si Sam kundi manatili muna doon ang buong gabi. Habang hindi naman agad sumunod ang kanyang madrasta na nanatili sa tanggapan ng kumpanya. Kinagabihan matapos maligo ni Sam nakita niyang tila may nanunood sa kanya mula sa CCTV, maging si Zoe ay nakita din ang nakabukas na nasa malapit kaya pinatay niya ito bilang nakokontrol niya ang sistema mula sa kanyang tablet. Pinuntahan naman ni Sam ang control room upang sitihin ang panunood sa kanya pero ipinaliwanag ni Alec na kasama yun sa kanilang proteksyon. Pagbalik ni Sam binalutan niya ang lahat ng CCTV na nasa kanyang silid habang pinapakinggan ang voice message mula sa anak na hindi niya ulit pinansin. Nang lumalim na ang gabi, may nanghak sa ginagamit na sistema ng buong safe house at isinarado ang mga selyo ng bahay upang ikulong lahat sila sa loob.
mabilis na nagising si Sam sa mga pagsara ng pinto kaya agaran siyang gumawa ng harang habang nagising din si Zoe ngunit hindi na siya makakonekta sa sistema mula sa tablet dahilan ng tuluyan itong makulong sa loob. Kumilos na si Sam para hanapin ang mga may kagagawa ng biglang may kung anong sumabog mula sa pader na ikinamatay ng mga bantay. Ipinahanap niya sa isang nakaligtas na security si Alec upang mabawi ang kontrol ng sistema. Pumasok na ang mga mersenaryo na may gawa ng paglusob habang nagtatago si Alec malapit sa pintuan na nag-aantay ng pagkakataon. Sa bintana naman dumaan si Sam sa iniwan niyang harang at tumalon sa ibaba patungo sa konektadong silid ni Zoe habang sinusubukang radyohan si Alec. Pagdating sa labas ng silid, binili niya kay Zoe na pag pinasok siya mabubuksan ang lahat ng pintuan, kinailangan niyang maunang makalabas upang makatakas. Natanggap sana ni Alec ang pagradyo ni Sam pero pinatay niya ito upang hindi marinig ang ingay at nagawang mapatay ang mga mersenaryo sa pintuan ni Zoe, subalit napatay din ito ng mga kalabang dumating. Takot na si Zoe sa mga naririnig na putukan sa labas kaya pinakalma ito ni Sam, nang buksan ng mersenaryo ang pintuan kasabay din ito ang likuran dahil dun agaran siyang inilabas ni Sam at tumakas patungo sa mga room-responding pulis upang humingi ng tulong. Dinala sila ng mga pulisya sa Casablanca ang pinakamalaking syudad sa Morocco para dalhin sa istasyon, pero narinig ni Zoe ang usapan ng mga ito sa salitang Arabika na hindi sila dadalhin sa istasyon ng pulisya at nag-usap patungkol sa pera. Hinala nilang kasabwat ang mga ito sa armadong grupo na umatake sa safe house. Nang maipit sila sa trapiko doon na kinuha ni Sam ang pagkakataon na lumaban gamit ang mga kasanayan niya sa pakikipaglaban, muntik na siyang mapahamak buti na lang nailigtas ito ni Zoe subalit nakapatay siya ng pulis na magiging problema nila. Agaran ng tumakas ang dalawa upang makalayo sa lugar. May nakatago palang pera si Sam at ito ang ginamit nila para magkaroon ng pansamantalang mapagtataguan. Pero hindi maganda ang nakuha nilang hotel kaya ayaw ni Zoe manatili doon. Ipinaliwanag ni Sam na dahil nakapatay siya ng pulis siguradong pinaghahanap na sila ngayon ng lahat ng otoridad. Napaiyak na lang si Zoe na takot pero pinakalma ito ni Sam at pinatawagan ang kanyang madrasta upang humingi ng tulong, ngunit dahil sa nangyaring pinaghahanap ito ng pulisya bumagsak ang stock market ng Hassine Mining na ikinagalit ni Rima. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Zoe para sana humingi ng tulong pero wala itong ibang iniisip kundi ang kanilang kumpanya. Nagalit si Zoe dahil lagi na lang wala itong pakialam sa kanya. Balak namang lumabas ni Sam para maghanap ng supply, iniisip ni Zoe hindi na ito babalik pero sinabi ni Sam ilalabas siya nito ng bansa subalit nakatanggap si Sam ng mensahe mula kay Connell na siya lang ang matutulungan nitong makalabas. Samantala, kasalukuyang nakikipagbid ang Hassine Mining sa lupain ng Zambia para sa pagmimina ng phosphate kalaban ng Sikong Industry mula China. Ngunit dahil sa pagbagsak ng stock na konektado sa kaso ni Zoe nanganganib silang hindi makuha ang kontrata, pilit inaalis ni Rima na wala itong kinalaman sa kumpanya pero ang alam ng lahat si Zoe ang tagapagmana. Nakahanap naman ng solusyon si Sam para makalabas sila ng bansa, may darating para sunduin sila at magpapanggap na isa silang pamilya patungong Espanya. Nang tanungin ni Zoe si Sam kung may anak na ito ay agaran siyang tumanggi dahil kinakalimutan na niya ang nakaraan. Kalat na rin sa mga pahayagan ang mukha ni Zoe sa pagpatay sa isang pulis kaya mas lalo silang mahirapan. Kinabukasan, binisita ni Rima ang safe house at nakita ang mga naiwang bakas sa nangyari. May nag-aantay sa kanya doon na isang detective na inutusan niya para sa paghahanap kay Zoe. Kalaunan dumating na ang inaantay ni Sam, laking gulat niyang si Connell mismo ang nagpunta na ipinag-alala nito dahil hindi magaling si Connell sa field. Nag-usap ang dalawa sa labas kung saan may relasyon pala sila kaya gumaan ang loob ni Sam, ngunit ipinagtataka ni Connell kung bakit pa ito nanatili doon sa kabila ng tapos na ang kanyang misyon. Sinabi ni Sam na wala nang ibang matatakbuhan si Zoe pero hindi sumang-ayon si Connell at iniisip na ginagawa niya ito para makalimutan ang anak. Nagalit si Sam dahil ayaw niyang pinag-uusapan ang anak. Kalaunan ng handa na silang umalis pabalik na din si Connell upang sunduin sila. Biglang may bumaril sa kanya na agaran nitong ikinamatay, hinuli din ng dalawa ng mga dumating na armadong kalalakihan. Isinama si Zoe ng mga ito habang naiwan si Sam na bihag ng natitirang lalaki. Nang balak siyang patayin doon na siya lumaban gamit ang nakatago niyang patalim ngunit hindi ito umubra. Dahil din sa nakatali ang kamay niya hirap na hirap si Sam makakilos para lumaban, pero dahil sa mga kasanayan niya nagawa niya ding mapatay ang lalaki.
Kasalukuyan namang isinasakay si Zoe sa van na sinusubukang manlaban, tinangka siyang pagsamantalahan ng lalaki pero dumating si Sam at pinagtulungan nila itong mapatay na matagumpay nilang nagawa. Pagkatapos may nakuha silang isang bag na naglalaman ng baril at pera, agarang tumakas ang dalawa na nakahanap ng taxi sa labasan. Binili nila ang taxi sa malaking halaga kaya pumayag ang may-ari at ito ang ginamit nila para tumakas. Nagtungo sila Sam sa tabing dagat upang doon ilabas ang sama ng loob niya sa pagkamatay ng kasintahan. Pagbalik nito ng sasakyan hindi na nila pwedeng ituloy ang planong paglabas ng bansa dahil wala silang pasaporte. Nagpunta sila sa tanggapan ng Hassine Mining dahil ang madrasta na lang ni Zoe ang pag-asa nilang makakatulong. Ngunit pagdating doon nakita nila si Rima kasama ang taong umatake sa kanila sa hotel, dahil dito hinala nilang ang madrasta ang may pakana ng lahat ng tangka sa buhay ni Zoe. Upang malaman ang katotohanan sinundan nila ang lalaki na nagtungo sa daungan na may kikitaing tao, ito pala ang kumuha ng mga mersenaryo na umatake sa safe house. Sa labas binili ni Sam kay Zoe na pag hindi siya nakabalik sa loob ng 20 minuto tumakas na ito, pinasok ni Sam ang lugar na pinuntahan ng lalaki para kunan ng larawan ngunit natunugan siya at nahuli. Inilaglag siya sa tubig pero isinama ito ni Sam, pinaalis naman si Zoe sa pinagpaparadahan niya habang patuloy na nakikipaglaban si Sam sa ilalim. Nang matagumpay niyang napatay ang lalaki kinuha niya ang wallet nito at agarang bumalik sa sasakyan, doon napag-alaman nilang isa pala itong pulis habang natagpuan din ni Zoe ang password ni Rima sa safe house sa wallet niya. Dahil dito lalong naniwala na silang si Rima ang nasa likod ng lahat, kailangang mapasok ni Zoe ang telepono ng madrasta na konektado sa sistema ng safe house upang malaman ang katotohanan kaya bumalik ang dalawa sa abandonadong safe house upang subukang mapasok ang seguridad. Habang sa mga oras na iyon patungo na si Rima para sa bidding na nalaman niyang mananalo sila kung magbibigay ito ng mas malaking halaga, ngunit sa elevator biglang pumasok ang representante ng Sikong Industries at sinusubukan siyang pigilan, pero hindi ito nagpatinag ngunit nagbanta sa kanya ang kakompetensya na may masamang mangyayari sa anak. Sa safe house nalaman ni Zoe na may anak si Sam na ang ibig sabihin nagsinungaling siya sa kanya, wala itong kinalaman sa nangyayari sa kanila ngayon pero ang ipinupunto ni Zoe na ang magkaibigan ay dapat walang itinatago. Ngunit sinabi ni Sam na hindi sila magkaibigan, tinanggap na ito ni Zoe at sinimulan na lang pasukin ang sistema ng safe house pero lumapit si Sam para pagaanan ang loob niya. Sa patuloy na pagsubok na pasok din ni Zoe ang sistema, kasalukuyan na ding kausap ni Rima ang kumpanya para sa kanilang deal pero nakatanggap siya ng notipikasyong may nakapasok sa telepono niya na hinala nitong si Zoe dahilan nang hindi na siya tumuloy sa deal at nagmadaling umalis. Nalaman naman nila Zoe na may paparating mula sa kuha ng CCTV, isinarado niya ang safety na harang sa mga silid upang hindi sila mapasok. Dumating doon ang mga korap na pulis kasama ang mersenaryo upang dukutin si Zoe, pero nakikita nila ang mga ito sa mga CCTV na nakapaligid sa buong safe house. Dumating din doon si Rima sakay sa helikopter at hinahanap si Zoe sa control room pero hindi niya ito pinagbuksan dahil sa hinala niyang siya ang may pakana ng lahat. Nagpaliwanag si Rima na mayroong nang ba-blackmail sa kanya pero hindi sila naniniwala. Pagdating ng mersenaryo na lamang hindi pala si Rima ang may pakana, dahil ang totoong Sikong ang nagpadala sa kanila at pinagtangkaan nito ang buhay niya kaya lumabas na si Zoe upang tulungan ang madrasta matapos malaman na wala itong kinalaman sa mga kriminal. Nakulong naman si Sam sa loob ng control room dahil hindi niya alam ang password ng pinto. Umakyat din ang pulis na kasama ng kriminal at kinuha si Zoe kaya inisip mabuti ni Sam ang record ni Zoe hanggang sa nagawa niya ding mabuksan ang pinto. Sinubukan namang tulungan ni Rima si Zoe na makawala pero wala din itong nagawa at pinagtangkaang patayin si Zoe, buti na lang dumating si Sam kaya nailigtas ito pero nagkaroon siya ng tama sa kamay. Matapos ang mga nangyari lumabas na agad sila, dumating doon ang detective na nagtatrabaho kay Rima upang tulungan sila. Bago umalis si Sam, nagpasalamat si Zoe sa pagligtas sa buhay niya at pinapangako na tatawagan niya ang anak. Umalis na din agad si Sam na ngayon ay handa nang harapin ang iniwan niya sa nakaraan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!